Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag subscriber. Maski pa konti-konti, okay lang yan. Basta masaya tayo, mga friend. Ayoko na sanang patulan to eh. Ha? Itong si Maharly ko na to, oo. Eh, magbibigay lang ko tayo ng konting payo. No, baka sakaling huminto na itong siraulo na to. Puro kaso na, ayaw pa maglubay eh. Eto, meron naman siya panibago. Siguro alam niyo na to, si Cathy Binag. Oo. No? Panibagong pasabog. Oo. Pakinggan natin, ha? Matapos mabulgar ang sikreto, Gloria Diaz at Margie Moran, hinamon ni Cathy Binag. Umami na kayo. Alam niyo kung ilan ang views nito? 269,000 views. 269,000, ha? One day lang ho ito. Pakinggan natin. Matapos ang kanyang matinding revelasyon patungkol sa lahat ng kanyang nalalaman sa di umunoy tunay na ugali ng mga high-profile personalities na di umunoy nagdudurog ng ipinagbabawal na gamot, Miss Universe Margie Moran at Gloria Diaz pinagsasalita na ng publiko matapos madawi. Putik yan. Bato! Baka maggumawa ka naman ng Senate hearing na naman. Mahaba na to ba to Pati si Margie Moran na at saka si Gloria Diaz. Baka ipatawag mo na naman dyan sa Senado. Okay daw, Japan tuloy. Awit ang pangalan ng kanilang mga asawa. Walang takas at kinalampag na ng taong bayan ang dalawang Miss Universe ng bansa na sina Margie Moran at Gloria Diaz matapos madawit ang pangalan ng kanilang mga asawa sa di umunoy pasabog ni Cathy Binag na tila ilan sa miyembro ng Voltes 5 ay ang asawa ni Gloria Diaz na si Bong Daza at ang asawa ni Margie Moran na si Tony Boy Floyrendo. Sa kanyang naging expose, matapang na isiniwalat ni kapag-session ng mga magkakaibigan sa tuwing magkikita ang mga ito. Tila high na high, hindi lamang si PBBM, maging ang mga kasama pa niya na damay rin ang asawa ni Don Zulueta na sina Anton Lagdameo. Kaya't hamon mismo ng taong bayan kina Margie Moran at Gloria Diaz kung nai-represent raw nila sa Miss Universe stage ang bansa. I-represent raw nila ngayon ang taong bayan sa kung ano ang... Bato, baka ipatawag ko pa sa mag-Senate hearing ka naman kagaya nung kay Morales. Ano ba? Tuloy. Buong katotohanan dahil kung mayroon raw first-hand information ang mga ito, ilabas na nila sa publiko. Narito ang buong balita kung saan kinalampag ng taong bayan sina Gloria Diaz at Margie Moran na magsalita na sa kung ano ang kanilang nalalaman dahil imposible raw na hindi nila alam putik yan. ang bisyo ng kanilang mga asawa na ngayon ni-reveal na ng well-known whistleblower na si Cathy Binag. Narito't panoorin ang full video. Hindi kayo dapat na magpadikta or like matakot. Dapat sila matakot sa inyo kasi yun ang sabi ko nga, 'di ba? Parang kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is like doing... Hindi ko sana ikukontento sa totoo lang. Pero kinontent ni Atty. Enzo, kinontent ni Atty. Libayan, kinontent ni Atty. Claire Castro, kinontent din yata ni Vlogcaster, no? Content na rin natin, no? Some evil things out there. Or like dictating something na parang hindi kinabubuti ng Pilipinas. Kaya nyo 'di ba? Parang kaya natin lahat 'yan. Temporary lang ang leadership ng kahit na sinong presidente, congressman, senator, temporary lang lahat 'yan. Para rin yung artista na ngayon sikat ka, bukas makalawa wala ka na. So make the best out of. Tama na 'yan. Mahaba pa ho 'to. Naka 2 minuto tayo mahigit. Meron pa 11 minuto mahigit ito Wala naman pinagsabi yan. Kung hindi yun nga, si BBM ay isang adik. Tangi naman. Gago talaga. Mapapamura ka ha? Etong si Maharly ko na to puro kaso na inabot ito. Ayaw pa maglubay itong bugok na to no? Tungkol dyan sa pagiging adik ni BBM.
Nung pa sinabi ni Digong, wala pang eleksyon na meron tayong matakbo na nagko-cocaine. Eto naman sa mga narinig natin dito, sa pagsasabi nito, tao na to, itong vlogger na to, no? Maraming subscriber, 787,000 views. So showbiz eh, di ba? Ewan ko kung paano ang mundon to. Ang tayo, ito lang ang nanood dito 269,000. Isang araw pa lang yan lang yung sinasabi. Sinabi na ni Digong, yung mga revelasyon mo, Maharlika, matagal na yan. Si Digong unang nag-ganon yan eh. Nag-expose yan eh, na meron tayong tumatakbong presidente na nagko-cocaine. At dyan sa pinagsasabi dito, ito ang patunay. Kung totoo ito sinasabi na itong vlogger, na yun nga, asawa ni Gloria Diaz, Margie Moran, nagse-session sila, nagsasabu sila, mga, si Marcos, ganyan. Di ibig sabihin yan, peke talaga yung war on drugs ni Digong. Di ba? Isip nga, mga friend, peke. Yan ang ebidensya na peke yung pinawa. Dahil lang nangamatay nga lang noon, mga nakasinelas. Pero itong, kung totoo to na ito nga mga malalagang nagsashabu, nagko-cocaine, hindi niya nagalaw. At alam na alam niya yan. Dahil nga bago tumakbo bago eleksyon, dati sinasabi na ni Digong na meron tayo kandidato na nagko-cocaine. Si Marcos ang tinutukoy niya. Di ba? Pero dapat subalit, ngunit, paano naging partner nung anak niya? Yung sinasabi niyang nagdudurog. Gago talaga. Dito. Ngayon, ngak-ngak siya ng ngak-ngak. Ba't di niya pinakechok? Di ba, galit siya sa nagdodroga? Galit siya sa mga drug lord o whatsoever, Ba't niya pinabayaan tumakbong presidente? Kapartner pa nung anak niya. Sino tanga? Di ba? Ngayon sasabihin mo, di ba? Huminto ka na, Maharlika, at walang mangyayari sa ginagawa mo, iha. Shout out, Mab. Dating bata yata ni Mab to si Maharlika. Den ang tawag ni Mab dito. Mab, hindi mo ba pwede magsabihan to si Denden? Puro kaso na inaabot nito. Idol Mab. Sa kangangakak na itong si Denden. May panibago na naman kaso yung bugak eh. Sa totoo lang. No? Ewan ko. Tungkol naman doon sa punta tayo kay Sara Duterte. Wala Maharlika. Sana makarating siya ito. Wala yan. Walang mangyayari sa kinangangak mo, kawawa ka lang. Ikaw madadali dyan. Si Digong na nga, tsaka yung naglalabas ninyo mga impormasyon na nagdudurog si Digong ang unang naglabas niyan. Alam ka naman, hindi alam ni... Sinabi pa nga ni Digong, meron niya na kung ano-ano nakalagay sa PIDEA leaks, kung ano-ano. Wala yan. Wala yan. Magkakaroon lang kayo. Gobyerno ang binabangga nyo at hindi nyo kayang banggain ng gobyerno sa pagganyan-ganyan lang. Tatangan itong mga to. At saka ikaw, Maharlika, wala kang ginawa kung hindi purihin si Bongbong nung panahon na kampanya. Wala kang ginawa kundi balahurain si Leni Robredo. Ungas ka talaga eh. Ngayon, talaga tangarat to eh. Ewan ko sa inyo. No, mga ungas. Ayoko na sana ito eh. Pero yun nga, Ito pa isang bugo ko. Si Harry Shoke. Dahil ako po ay napaka-ingay na kritiko ng gobyerno na humihingi ng kasagutan kay Presidente sa katanungang, adik ka ba? Hindi po yan sapat para masupil ang kalayaan ng pagbiyahe.
tanging hukuman lang po ang po pwede mag-issue ng provisional hold departure order hanggang wala pa pong kaso na naisasampa. So, pwede pa rin po ako magbiyahe, kaya lang, po pwede ko ma-miss ang flight ko dahil po pwede nilang patagalin yung proseso at maiwan ako ng flight. Persecution, isang panunupil, dahil ako po ay napaka-ingay na kritiko ng gobyerno na humihingi ng kasagutan kay Presidente sa katanungang, adik ka ba? Hindi. Isang baliw. Alam niyo ito, pabayaan mo na si Maharlika. Oo. Maharlika, yung droga-droga na yan, unang-unang nagbulgar niya, si Digong. O, anong nangyari? Tatangan niyo talaga. Kapartner ng anak niya sa Unitives. Bago dumating yun, nagbulgar na si Digong na si Bongbong ay addict sa cocaine. Gago nito. Wala naman nangyari. Ngayon, iyak kayo ng iyak. Addict kayo ng addict. Mas mukhang addict kayo sa totoo lang. Oo. Pilit ninyo pinabababa. Yung nanalo ng 31 million votes, Leni Robredo ako. Hindi ko alam kung ano totoo. Kung totoo yung nagkadayaan ng 2022 o whatsoever. Pero sa tumatakbo, wala kang mga makita di ba? Ito na. O tayo dito kay Harry Roque na ito. Mga friend. Itong Harry Roque na to, pag ito nakalusot, ang galing ng bunganga, dahanap niya kung ano raw ang pwede, wala raw siyang nagagawang kasalanan, pinupersecute daw siya, hinaharas daw siya ng gobyerno. Wala naman daw siyang alam na kasalanan niya. Wala bang kasong illegal possession of ang tawag dito? Dirty mouth. Ay ako. Basta ito nakalusot, mga friend, to si Harry Roque na to. Walang kwenta yung gobyerno ni Marcos. Weak. Yun lang ang masasabi ko riyan. Sa dami na ho ng ebidensya para ito ay masabit sa Pogo, sa Pogo scam na yan, sa Pogo teleserye na yan, ewan ko na lang. Yung mga fugitive na huli doon sa bahay niya sa Tuba Benguet. Ewan ko, pinag-uusapan mo yan kung harboring criminals or whatsoever, no? Yan ang topic natin ngayon. Punta na naman tayo dito kay Sara Duterte. Marami tayo tatopic. Dami nga, kako na nga Kaya lang, ang haba ho ng comments nyo ngayon. 80 plus babasahin ko. Oo. Anyway, masaya ako dun diba? Kaya mamaya magkukulab tayo, no? Eto Bato, baka magpahiring ka na naman dyan kay Maharlika na naman. Tatawagin mo naman si Binag, si Cathy Binag. Tsaka si Gloria Diaz, tsaka si Mardy Moran. Puti kayo, oo. Pati si Florendo, patawag mo pa niya sa Senado para aminin na siya addict. Nakasama niya si Bongbong sa pagdudurog. Ayaw ko magmura pero nakaputang ng ginagawa na itong mga hype na ito sa totoo lang. No. Anong nangyayari sa inyo? Ewan ko sa inyo. Punta kay Sara. Bato. Sabi mo, bigyan ng kalayaan si Sara Duterte na pumili ng kanyang bodyguard sa PNP. At kung maaari lamang ay taga Davao. Dahil yun nga, baka pagka masyadong delikado ang buhay ng pangalawang pangulo sa mga NPA dahil masyado siyang vocal sa NPA. Ayop ka rin, Kaya, baka kung hindi taga Davao ang mga babantay sa kanya, baka pag nandiyan dyan ng NPA, magtakbuhan ang kanyang mga bantay. Hindi kagaya ng mga pulis Davao na talagang handang makipagpatayan
para kay Sara. Yaan lang buhay nila para kay Sara. Eto Bato. Siguro ang lakas naman ni Sara Duterte kay Marcos eh. Baka po pwede. Para siguradong hindi maaano si Sara Duterte. Doon na siya mag-opisina. Doon na niya ilagay yung vice presidential office niya sa mismong Davao City. Ano mga friend? Sang-ayon ba kayo? Doon na siya mag-opisina. Total. Wala naman siyang problema kung saan siya pwede magtayo ng opisina. Office of the Vice President doon. Pwede niya rin itayo sa loob ng kingdom. Tatay naman niya ang administrator ngayon sa loob ng kingdom. Ang laki ng kingdom. Di ba? Doon. Ligtas siya doon. Siguradong hindi siya malulusob doon ng mga MPA dahil nakapaligid sa kanya mga dating MPA. Mga rebel returnees. Wala naman siyang ginagawa yata ngayon dito sa may opisina niyan. Ang daming opisina niyan, alam ko 14 yata, may 14 sub office yan yung Office of the Vice President na nakakalat sa Pilipinas. Na pinatayo, kung totoo kung natayo na nga Pero alam ko yun nga, merong mga iba-ibang lugar, may sub office ang Office of the Vice President. Tibay, di ba? Doon mo na ilagay yung isa pang opisina mo sa Davao. Doon ka na mag-opisina. Ligtas ka ron, Sara. Di ba Bato? Tama ba ako? Yun. Dami mong bantay doon. Nakita mo naman si Kibulog, hindi mapasok sa kingdom. Ikaw pa? Doon ka lang. Ganda naman ng kingdom. Nakita yung mga ni Kibulog, high-tech. Lahat ng mga nangyayari sa labas, alam. Mga dami na pinakita ni Kibulog nun pumasok yung mga buratero ba yun? Pumasok doon teka, ganyan. Ang ganda, high-tech yung pisina ni Kibulog. Alam niya lahat na nangyayari sa labas. Di ba? Doon ka na lang. Sigurado libre ka pa ron. Wala kang babayaran. May bantay ka na ron. Yung mga bantay ni Kibulog, pwede rin, di ba? Tingnan si Kibulog hindi mahipo. Mga friend. Basta yun lang mga boss. Pag si Harry Roque hindi nayari, hindi na kulong yan, hindi na kasuhan yan o whatsoever, hindi na disbar yan, ewan ko na. Talagang wala. Numero 1 kritiko ni Bongbong yan samantala si Atty. Toto Kausing na disbar. Ewan ko Jeng Ipa, shout out. Wala talaga itong mga senador ni Digonyo. Puro kupal, sayang pasahod ng bayan sa mga walang utak na ito. Baka meron naman. Kailangan biyakin mo yung ulo niyan. Paano? Para mo na sinabi, Jeng, na yung mga bumoto dyan, mas walang utak. Jeng Ipa ulit, Nakakasawa pakinggan ang boses ni Bato at Boy Sile. Sumagot si Ted, Ang dahilan kasi kung bakit nagpatawag ng hearing si Batong walang utak ay para balasahin lang ang mga pulis na aaresto kay Kibuloy at para lantakan ng mga miyembro ni Kibuloy ang mga pulis at si Marbil. Pero bakit napunta sa binawas na pulis ni Sara? Diyan mo makikita ang resulta ng magulong pagdinig ni Bato. Kung gaano rin nagkakabuhol-buhol na parang bulbul ang utak ng 3 senador. Kaya hindi ko pwedeng di basahin putik, gagaling nyo. Nagpalabas pa daw kuno ng video para makita kung anong ginawa ng pulis na paghaharas sa miyembro ni Kibuloy. Pero ang nakita sa video ay ang panghaharas ng miyembro ni Kibuloy sa kapulisan. Yun naman mismo nangyari. Sabi ni Marbil, kami pa pala ng haras. Kaya basta hearing ni Bato, asahan mo, magulo. Maraming ngaw-ngaw pero palso. Totoo yan. Ay, dito. Misael Edwin, my friend, shout out. Same, pareho tayo. Nakakasuya. Ayoko sana i-content yun Okay. George Vargas, shout out. When we die, we feel no pain. The pain
is felt by others. The same with stupid person like the 3 clowns in the Senate. Saan naman to? We feel the pain because of their stupidity. Mismo. Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga warriors. Tay, pwede po ba? Tigilan nyo ako. Ito pa isa. Malapit na po akong manampal ng isang kalbo. Kaka-stress mga Davao boys. Tila po gagawin nilang panangga mga security nila. Kaya gusto ng dating taga Davao para secured sila in case dumating ang ICC. Pero di po ba magets ng mga eng-eng na senador na kaya inalis nga yung dati para di nila makontrol. Hay, talaga po. Di dapat makaupo pa yung mga yan. Doon na lang sila sa Davao. Di sila pwedeng pang national. Totoo, napaka-cool po ng ating PNP chief. Pero nakakasagad ng pasensya po tayo. Isa po ang tugtog nila tay. Pero di dapat sumunod ang gobyerno sa kapritsyo ng Prinsesa Sara. At yung fugitive na si Kibuloy. Pero ang tapang po ni General Torre tay, sinabing dishonorable yung attorney Turon. Turon. At black niya number. Magaling po kayo. Mambasag, magbangag, magbansag. Nakakagaya na po ako. God bless the Philippines. At tayo po tay at mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Shirley J. Sir, shout out Kapal talaga ng mukha ng mga DDS na to. Hindi pa ba sapat yung 358 ang security ng amo nila? Tinamo, wala nga nasabi nung panay English na sinasabi ni Sir General Marbil. Sinalo na lang kuno ni Bato. Ay nako, nakakapanginig na talaga kayo ng laman. Taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Oy, takot yung amo ninyo sa sarili niyang multo. Private army nila, Karox, pero mga Pilipinos ang nagpapasweldo. Ay, i-mute ko muna, Karox. Ayaw kong marinig boses ng 3 itlog ng mga yan. Arnulfo si Diego, shout out. Sir Rox, boses pa lang ng 3 senador na yan. Na-high blood na ako Puro sira ulo no? David Alin Mendoza, sumagot Hindi po kayo nag-iisa, patay tayo dyan. Nag-ano ako ngayon Dito. Kalatibaya, shout out. Nag-loperamide ako. Ay, loperamide. Ano yan? Yung pang-high blood ko. Lusartan pala. Loperamide po. Yan. Joseph Rigodon, shout out. Kung talagang matino ang pagkatao ng BP, bakit kailangan pa niya ng maraming bodyguard? Takot sila sa kanilang multo. Totoo, yun ang kinatatakot nila Kasi, hindi sila takot actually sabi, hindi. Takot sila, baka patira sila ni Bongbong. Diba? Doon sa mga, diba? Mga ganun ang, alam mo, takbo ng utak kriminal. Takot din sila talaga sa multo nila Totoo yan. Ito may Kalatibaya ulit Relax lang, Kasani. Kabayo lang ang tumatanda. Alalahanin mo, malakas ka pang pumalo. At matalas pa ang tari mo. Patay tayo dyan. Federico Mandak, shout out. Sabi niya, sorry Sir Rox, napanood ko din saglit yan hearing ng 3 bugok na senador na yan. Hindi ko na tinapos. Gumagawa lang ng drama mga yan. Halata mong gusto nilang gawing primadonna yan si Sara. Anong security threat sinasabi nila para kay Sara? Saan ba nagpupunta ito? Manonood na ng concert sa Germany? Gusto yata nila pati sa panonood ng concert ay may security si Princess Sara. Nagawa na ba ni Sara yung pumunta sa mga liblib na lugar gaya ni BP Lenny? Pumunta sa mga nasalanta ng bagyo, yung mga mangingisda na binangga ng mga incheck, pinuntahan ni BP Lenny. Ano ba track record ni Sara sa mga ganoong gawain?
Wala. Ang pinupuntahan niya, yung concert, basketball tournament at mga graduation para manuhol ng lechon. Sa kampanya gamit ang armor personnel tank. Ay nako, tumigil kay 3 itlog ng senador, buwisit. Ay ang ulo ni Federico Mandak. Ay Sara. Ay ewan ko. Shout out Miss Akira Milus. Wishing you a blessed day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out Akira. Joseph Rigodon ulit. Karox, masira ulo ng mga panatiko ni Kibaliw. Totoo. Grabe. Pasensya na. Basta kalbo, latak ang laman ng ulo. Totoo yan kalat ni. Marilo Pabian ulit. Mr. Bato-Bato, please, huwag mo palaging isinasama sa mga speech mo na kasama kaming mga taong bayan. Kayo lamang Davao Group ang hearing na yan. Ay, sayang na sayang ang aming dugo at pawis na sinasahod nyo at ipinakakain ninyo sa pamilya nyo. Huwag naman sanang matulad na naman ang hearing na yan sa PIDEA Leaks. Nakakalungkot na mga yan. Umamin hearing para pag-usapan ng security ni Sara. Gumawa ng hearing para pag-usapan ng security ni Sara at Kibuloy. Sa kabila ng sitwasyon na humaharap tayo sa nangyayari sa Pogo. O, diba? Nanglilito lang itong mga kas natin. Glenn Tolditz. Welcome to the club. Glenn Tolditz. Sir, si Padilla hindi nag-aral pero criminal siya. Kaya nga nakulong. Hindi, criminology daw ang pinag-aralan niya. Joseph Rigodon ulit. Dapat kasi i-freeze lahat ang ari-arian ni Kibulo para wala nang pangsuporta sa mga alipores niya. O, diba? Kung kaya, ha? Alam mo naman kung sino tinalaga niyang administrador. Ang pinakamagaling na presidente daw siya. Pero yan sa totoo lang. Pag hindi, ICC lang talaga ang last huling baraha ni Bongbong. Good afternoon, Kasani. Hatawin mo sila ng batuta, Kasani. Ala, banat. Hello, mga ber. Okay na si Mama. Kalat ni Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque. What's up? Watching from Japan. Keep on staying safe and healthy po with your family. Ikaw din, Estrelita Heroes. Bernardo Chansing, shout out. Marami akong kakilala dyan sa Japan eh. Yung anak-anak ko, si Rain E2. Kalimutan ko isa eh, yung singer. Mamaya isipin yung singer. Kumakanta sa mga pero mabait din yun. Oo. Noel Tenko, shout out. Hindi ko ito maalala. Roque, kamag-anak nyo ba si Sek Roque? Baka sa inyo magtago siya. Ikaw talaga. Bernardo Chansing, magugunggong at ulol itong mga smart magic na senador ni Digonggong. Walang mga matitinong utak ang mga gunggong na yan. Ang problema dyan, alam kaya ni Chis Escudero kung ano ginagawa nito? Senate President Estrelita Heroes ulit. Bias, si Boy Puncher Bato. Saan po kayo imbes na sabihin niya sa mga alipores ni Pacquiao na pasukuin na lang, bagkus mas kampi pa siya sa mga hinayupak na yon kasi taga Davao daw na sila naman mismo pinagsimula ng gulo, nagsaboy ng tubig sa kapulisan at binabaliktad pa ang istorya. Sila daw ang hinaras. Oh my goodness. Boy Puncher, kabuisit. Noel Tenko ulit. Robin Bato at Bongo, senador na 3 itlog, nabugok, hindi nakaporma kay General Marvin. Si Bato, halata ka ng talaga Bato, garapal. Rolando Gutay, shout out. Para makatipid ang gobyerno, total ang papel lang naman ni Inday Sara ay maghintay kung may mangyayari sa presidente. Ang gawin niya, umuwi na lang siya sa Davao para konti lang ang kailangan security. Yun sabi ko, di ba?
Oo. Di ba? Doon siya mag-opisina sa Kingdom. Di ba? Rolando Gutay. Sigurado ay talaga lang, Kasani. Sigurado na mananalo pa yan si paring Ronald, si paring Robin Hood, at si paring Christopher sa susunod na eleksyon. Sana tama ako, patay tayo dyan. Kaya nga, pag nanalo pa yan, talagang putik yan. Wala na. Wala nang kakahinat ng tong gobyerno. Putang yan ng mga butante, puro tanga eh. Bernardo Chansing, ikaw na lang ba tong kalbong ungas ang security ni Sara na walang AIDS? Nakakaumay na ang boses mo. Naging PMP chief ka ni Digonggong Goy. Hindi ako naniniwala na totoong senador kayo ni Robin Hood. Yabang na ulol. Iba Bernardo Chansing, may tulo. Ha? Eto na naman to. Alaminang, welcome to the club. PI ka ba to? Takot kayo seguridad ng vice presidente mo, bugok. Bugok ka dahil sa wala ng pogo. Si Sara na target ng mga mastermind dahil hindi ninyo sila naprotektahan. Kung tama, nasa isip ko ha. Malamang tama yung nasa isip mo, Alaminang. Kasi sa to lang mga. Putik yan, magtatayo ka ng ganyang klaseng establishmento, bilyon-bilyon ang gagastusin mo sa ilang building. Sa Pora, 40. Putaga napakalakas na sinasandalan mo. Tsaka ilan yan, nagkalat sa buong Pilipinas pala yan. Oh, kulang-kulang 400 na nakapagpatayo sila sa mga lupa, ng malalaking lupa, Cavite, mga ganyan. Oh, di ba? Putik yan. Hindi basta-basta ang padrino niyan. Di ba, Digong? Di ba, Michael Young? Tsaka isang paulit-ulit, napakabal na. Economic advisor, inchik, spiritual advisor, baliw. Yan ang naging, sa loob ng 6 na taon eh, yan ang nangyari. Oh, di ba? Meron sariling istasyon, SMMI, Truth Doesn't Matter. Ayan, pag hindi talaga napa-up, ICC is the name of the game. Is Excellency. Ha? Bernardo Chansing ulit. Oh. Walang kwentang Vice President ang Sara na yan. Puro confidential fan lang ang alam. Pabayaan ninyo na si Sara na walang AIDS, abusada. Dapat mga tambay ang alagad niya. Marami na rin silang nanakaw na yaman. Bato, ikaw na mamuno sa grupong tae ninyo. Anita Japon. Niya. Magandang gabi po Sir Roque at sa labing wife mo po at sa labing family mo po at sa aming lahat. Sumusubaybay sa masayang programa mo po dahil sa mga viewers, komento at mga good lesson to be learned sa mga issue na tinatalakay mo po. Keep it up. Happy blessed Tuesday. God bless us all more and always po. God bless, Anita. Anita ulit oh. Naku, hate ko talaga yan si Batong malaki ang ulo. Sabi ni Percy Lapid, Sir Percy Lapid, walang laman kundi puro kabubuhan. Tabogo. Anita na naman. Halatang ipinagtatanggol itong batugan na ito si Sara Duterte Shet. Maligayang pasikat ng araw. Bobo mo, batugan. Raimundo Biloria, welcome to the club. Mga Ilocano ang ibigay mong security para lalong mag-alburoto itong 3 bugok na to. Yun ang dapat mong gawin, His Excellency. Anita ulit to. Hindi pwede kung sino-sino na hindi pwede kung sinong gusto niya ay masusunod. Ang taong bayan ang magdesisyon. Leche mo, batugan. Totoo. Hindi naman siya nagpapasweldo, di ba? Anita ulit to. Ano ba ang gusto mangyari mo? Punyeta ka na batugan. Gusto nga niya taga Davao daw security ni Sara. Dahil yun nga, baka naman kung atakihin daw ng MPA si Sara, magsitakbo raw yung mga kapulisan
na samantalang sa Davao daw, handang mamatay daw. Alang kay Sara. Parang yung mga kulto ni Kibuloy, di ba? Wala sila mamatay. Ewan ko kung anong mangyayari dyan, ha? Sana bago dumating ang Christmas song na sa susunod na buwan, di ba? Berna, sana bago matapos itong taon na to, His Excellency, matapos na yung problema mo. Napakalaki ng problema mo, sa totoo lang. Hindi kahituan yung mga yan. Ay, po. Kita mo si Harry Roque, sa dinami-dami ng bahay na pwedeng pagtaguan, yung bahay pa doon sa... Pero talagang matibay si Roque. Dumadalo ng mga hearing, no? Senado, Kongreso, talagang ngak-ngak siya ng ngak-ngak doon, oo. Tuba Benguet ba yun? Oo, Tuba Benguet, oo. Hindi pwede yung request mo na ibalik ang gustong bodyguard ni Maarte na Sara na puro taga Davao. Hindi pwede yan. Anong hindi pwede? May hindi ba pwede sa ano? Hanggang nandiyan si Digong, lahat pwede. Anita ulit, Yan lang ang ginagawang hearing na pinag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Tarantado, lumayas ka na dyan. Sa Senado, buwisit ka. May ulo ni Anita. Putris. Liras Escalona, shout out. Nakakabuisit itong tatlong senador. Totoo yan. Manuel Escalona, shout out na. Anita ulit, Huwag ibabalik yung taga Davao ang mga bodyguard na hinihiling ni Batugan. Disagree ang taong bayan. Nagising na sa katotohanan. Tarantado ka, Batugan, at Bonggago na hindoropot kasama ang buong pamilya mo. Masyado main si Anita. Anita ulit, Batugan, ang trabaho mo ay pagtanggol ang taong bayan at gumawa kayo ng batas dyan sa Senado. Hindi yung ipagtanggol si Sara dahil sa bodyguard. Tanga, ubod. June 1392. Dapat sa 3 istugis na bugok na senador na mga ito, Bato, Bongo, Kimo, Barangay Tanod, o baka naman kaya maski Barangay Tanod hindi matanggap itong 3 bugok na ito. Alis kayo dyan. Napakasayang ng pera ng bayan sa sweldo ninyo. Totoo. Anita ulit, Bakit ba pinahintulutan ng President ni Escudero ang hearing na yan, ni Batugan, na walang kwenta? Halatang makakampi kayo sa kawalang yan. Ayun, problema. Dami, Anita ulit, Thank you po, Kalatni, sa komento mo po sa aking komento. Sure, I will sleep well like a baby. You too, sleep well ka po. Good night. Have a blessed good night. Keep healthy ka kung saan ka man naroroon. God bless po tayong lahat. Anita ulit. Sir Roque, maraming salamat po sa mga issue na tilakay mo po ngayong gabi. May aral akong natutunan na ang senatong na si Batugan, Bongo at si Hindoropot ay hindi sila karapat-dapat sa Senado. Isa sila na senatong. Totoo. Anita ulit, good night po Sir Roque at sa labing wife mo po, sa labing lahat na viewers mo po. Ingat po palagi. God bless po with my deeply players every day. Kita-kits ulit tayo bukas or mamaya ulit kung meron pa na susunod. Salamat po. Alejandro Bidad, shout out. Harox, good morning. Kung ikaw ay duda ka na bobo si Tobats, ako 101%. Tama si Atty. Enzo, 3 bugok na balot. At Mima Alicia, sampalin mo sa katotohanan ang 3 iklog na bugok. Karox, pag ito si Bato at let go, nanalo, maniwala ako sa friend na bobo, mga bomoto sa bugok na itlog, sa mga bugok na itlog.
Karok, sabi ni Mike Abe, grabe ang natuklasan kay Butanding. Mariosep, basta digs, boys. Ingat, baka makagat tayo, mga libwa ay one buisit. One buisit, sabi niya. Al-Ulalia, shout out ha. May sariling imahinasyon ng mga DDS at doon umiikot ang mundo nila, no matter what. Si Digunggong at mga taong malapit dito ang pinaniniwalaan at pinaglalaban ng abot ng kaisipan nila. Good day, Sir Rox at mga kawaders. God bless. God bless, Al-Ulalia. Totoo yan, may sariling, mga baliw. Mga baliw nga sila eh. Diba? Maniwala ka kay Bulog na baliw eh, di baliw ka. Yun ang para sa akin. Lahat ng naniniwala dito kay Kibaliw, baliw din. Mas grabe pang baliw. Na si Kibaliw ang may hawak ng kaluluwa. Hindi makakakit sa langit kung hindi dadaan sa kanya. Gonggong! Ay nako Lord. Kaya itong mga abugago na to, kuminsan anak ng putang na. Maski na demonyo ka ako ay pagtatanggol nila eh. Antonio Escobar, shout out. Maraming salamat sa isang vlogger na nagsabing di makakakuha ng gold ang Pinas sa Olympic dahil malas daw ang gobyerno ni BBM. Nanaig siya, nadinig siya ng Diyos at di tayo binigyan ng isa kundi dalawa pang gold at pwedeng madagdagan pa dahil di pa tapos ang boxing event. Sana magdilang anghel uli itong vlogger na ito. BBM to, si Antonio Escobar. Galing ha, totoo, napanood ko Antonio. Magaling siya. At maganda yung kanyang chipay. At yun lang, may problema sila ng kanyang ina. Rogelio Asuncion, shout out. Kahit naman Karox walang security, kung wala namang ginawang mali, si Lord ang bahala na mag-secure sa bawat isa, di ba? Pilipinas, God bless us all. Totoo yan, Rogelio. Librado Ludovico. Naku, sayang lang oras at pera dyan sa mga DD shit na senador. Mag-resign na lang kayo, kalbo, bigote, pwe. Ang tagal naman ng karma nyo. Patay tayo dyan. Yan na nga, di ba nagsisimula na? Basta nakapasok ang ICC, nakuha si Digong. Tapos na lahat yan, wala na maingay. Maniwala ka. User, shout out. Mga bobo yung dalawang yan, Bato at Sile. Naku, nakakasuklam na mga mukha nyo. David Allen Mendoza ulit. Karox, good evening po. Gaya ng sabi ni Senator Trillanes, takot na takot ang mga dutae dahil na din sa multo na ginawa nila na ipapatira sila ng Chinese triad hanggang sa kaapu-apuhan ni dutae ay nasa panganib. Kaya di sila makakabitiw sa posisyon sa gobyerno. Kailangan nila ang proteksyon minu-minuto. Paano naman gagawin, David? Binababoy nila lang masyado si Marcos, di ba? David ulit, Yan pong sinasabi ni Bato na walang laman ang ulo na tungkol sa CPP-NPA na puro katang isip na lang nila. Paano po magiging kalaban ng mga dutae? Yun, kaibigan nga ni Digunggong ang takot sila doon sa Chinese triad na inonsi nila sa drugs. Ayun, puta, patay tayo dyan. David ulit, Karok, simula po nang naging tao ko, wala pa yatang vice presidente na problema tungkol sa security niya. Masyadong ginawang big deal. At saka yang si Bato, parang si Harry Shoke na rin, nagpapakamatay para sa mga dutae. Dutae gumawa sa kanya, friend David ulit, kumpleto pala 3 bitlog, Senado. Sayang ang pondo ng bayan. Yung pinagtatanggol nila ay nandun sa Germany, nagpapasarap sa pamamasyal at panonood ng concert ni Taylor Swift. Sa bagay, yan naman ang gusto din ni Kimo, umaten ng Senate hearing para sa libreng pagkain ng Senado. Jane L, shout out. Di ba, Sir Rox, ang hearing na ito ay para sa KOJC harassment kuno?
Bakit siningit ang tungkol sa security guard, DBP? That's not a part of the hearing. Wala kang magagawa. 3 bugok nga yan. Ang gaya natin. Raul Estengor Jr. Shout out. Kawawa naman talaga si Juan de la Cruz. Nagkamali ng mga binotong senador. Sayang ang pinapasweldo sa mga yan. Dugot pawis ang puhunan, tapos ganyan lang pala ang gagawin sa Senado. Kailan pa kaya tayo matututo? No more pro Duterte or pro China senador darating na eleksyon. Ano natin? Kayang-kaya ng survey. Galing to mga sumusurvey na to eh. Oo. Uto-uto survey, lahat ng klaseng butang pa kay mga Alberto Olaer, sabi niya, Karoke. Kung hindi makatulog si Bato de la Rosa sa pag-iisip kay Sara Duterte Carpio ay sa kaligtasan, baka maambus. Di ipasok nila si Vice President Sara Duterte Carpio sa Muntinlupa Bilibid Prison. Safe si BP. Sara Itok Duterte Carpio Karoke. Di nga, doon na sa Kingdom siya mag-opisina. Shervin Sapeda, my friend, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, shout out sa inyo dyan, mga friend. Friend Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Eman Escalona shout out Jun Lagon Pastor, my friend, shout out. Jeff Ramos shout out Sabi ni Impong Basyang, naku po, ang impaktong Kimo. Parang awa mo na, lakas ng topak mo. Grabe ang iyong toyo, ganun din si Bato. Kanyang pag-iisip ay nakapanlulumo. Tanong ng marami, ikaw ba'y matino? Diyan sa hearing mo. Ikaw ang pinuno, patutsadang tanong, di ka ba nagbibiro? Mamanipula mo, pati ang kabaro, paikot-ikutin sa'y yumuko. Walang kwentang hearing. Naubod pa ng baho, sarap sinilasin yung mga nguso. Ang taong bayan, galit ay kumulo. Serbisyong bayan ba ang puntos ni Kimo? Lahat ay nawindang at napadyos ko po. Number 1 sa balota, nakuna ng kupo. Ewan ko. Putik yan, friend. Nakakapagsisi ang lupit ng toyo. Mahiwagang Bato, aasa ka pa ba? Sunod na butuhan ay maililista ka. Mga kababayan, di na raw syunga. Maulit pang muli at mailagay ka, mga kabubuhan na nakakasuka. Lahat nagsisisi kahit itanong pa. Sikat mong pangalan, nakakahiya ka. Payo ko kay Kimo, sa inyong dalawa, kung ako'y sa inyo, kayo'y lumayas na. Madami ng galit, wala ng pasensya. Mga drama ninyong ganap, nakakaimbier na. Yung Impong Basyang, nakukonsumi na, di lang tinotopak, pati ang rayuma. Kayo nga'y mamundok para awa nyo na. Daming taong bayan galit na. Sobra ng abuso. Tama na. Totoo yan. Tia Delica. Atay tayo dyan. Alberto Olaer ulit. Karoke, ang abogado ni Kibuloy, nagbago na ang mukhang pera na, Karoke. Totoo. Raul Villanada. Critics Square Rocks, at sa inyong may bahay, God bless always. God bless, Raul. Raul ulit, napanood natin ang hearing na nandun si Nick Torre. Akala nila ba to? Kanila ang Senado, hindi yung mga tao. Parang SMMI ang presscon. Mga inutil. Totoo. Raul ulit, sarap sampalin na ang nakahilera sila Bato, Bongo at Binoy. Ay nako. Raul Villanada ulit. Roque, suspect na. Mama Roqueta, anong nakita mo na? Totoo ang karma, di ba? Oo.
Pero madaldal pa rin siya. Hoy, bato, sabi ni Raul ulit. Talagang inuutusan mong lumabag sa regulasyon at batas ang hepe ng pulis. Ethics Senate Committee, kaso yan. Chupisto Bunaaw, shout out ha. Good evening kuya at sa mga ka-warriors. Naku, batokin mo. Natakot kayo sa seguridad ni BP nyo. Pasakayin mo sa armor car para ligtas siya sa NPA. Pero di kami naniniwala na takot siya sa NPA. Di ba ang matandang dudes ang pinuno ng NPA? O anong kinatatakot nyo sa NPA? Palusot nyo na lang yan. Totoo yan, chupista. Ted ulit Iksian mo lang, Chief Marbil. Sayang lang ang mahaba mong paliwanag sa Senado. Hindi naman yan naintindihan ng 3 bugok na yan. Senador na yan. Mabuti pa si Chief Marbil. Umorder ka na lang ng kahit na anong malalamon dyan. Baka maintindihan ka pa ng 3 bugok. Ewan, putik yan. Ted ulit Iba talaga merong maraming pera, Karoke. Namumulaklak ang mga abogado sa paligid mo. Kaya imposible din ang makapagsuot talaga ng orange na uniforme. Totoo. Hindi, maski makapasok yan. Pwede magsuot pero hindi magagalaw sa oble yan. Lorna Velez, shout out. Sir Rox, lagi po akong nanonood ng vlog nyo. Di lang po ako nagko-comment. Silent viewer lang po ako. Madalas. Salamat, Lorna. Brother Elias Isyo, shout out. Elizabeth Iscari ulit Good evening, Sir Rox. Nakakaya talaga ang mga senador na ito. Bakit ba binoto ito ng taong bayan? O gumamit talaga sila ng smart magic? Kasi ganyan na ba talaga kabobo ang mga Pinoy? Grabe ang pagtatanggol nila. Bakit daw binawasan ng security si Sara na yan? Hanip. Mahigit 400 at binawasan 75. Wow ha? Ano yan? Daig pa niya hari at reyna. Mga buwisit talaga itong mga senador na to. Ang sarap sipain. Hay, naku. Daming na-high-blood Elizabeth ulit Hoy mga senador, di kayo pinasesweldo ng taong bayan para ipagtanggol nyo. Yang Sara na yan, kakahiya kayo, layas na dyan. Di si Sara ang amo nyo, buwisit kayo. Nakakagigil talaga. Ano gusto nyo? Ha? Kayo pa din ang hari sa Pinas? Ha? Buwisit? Ulo ni Elizabeth. Elizabeth ulit Private army gusto ng mga senador na to para ibigay kay Sara. Sobrang dami ng mga 300 police, kulang pa. At yung security daw, kailangan pa din daw ni Sara. Ang sarap sampalin ng mukha ng mga senador na to. Hoy, layas na! Ulo. Ay, may pahabol si Tia Deli. Dagdag comment ko lang po, Sir Rox. Nakapag-init po kasi talaga ng punong tenga kung itong Sir Bato Balani Sir Bato, pwede bang humirit sa hearing mo? Teka naman po, sir. Parang si Madam Pio na lang po ang anak ng Diyos para sa iyo. Ano po? Totoo. Sir, magunos dili ka po. Sana ng konti, ano po? Huwag ka naman po sanang, sir, masyadong magpahalata na yung mga sundalo pong magsusugal din po ng kanilang buhay para po kay Madam Piona, wala lang kwenta. Ano po? Di po ba kaya po siya nandyan para po maglingkod sa bayan? At ganun din po itong dalawa ni Tarzan Kimo. Mga sir, kung kayo naman pala takot mapasabak at mapasubo ang tunay na giyera at mapitik ang inyong mga tenga, mga sir, parang gusto ko na tuloy maniwala ikaw po naging miyembro ng samahan ng sundalong kanin. Tabi tayo po at wag po sanang magalit kahit po kasi bali-balik ta rin ang ipinupunto po ng pakiusap at request mo tanging buhay lang ni Madam Piona ang mahalaga at dapat protektahan. Yung pong buhay ng mga ordinaryong Pilipino, pati po mga buhay po ng mga sundalong natin na magpuprotekta po sa Panginoon mo, okay lang na mawala. Yun Parang patapon lang po ang buhay. Ganun po ba?
Wow. Ba, lumayas-layas ka na po dyan. Ano po? At nag-iinit talaga po ang ulo ko. Umuusok pati butas ng ilong ko. Ay, nako. Ha? It's so unfair and such a disgrace to our country. Meron po tayong katulad nyo ni Tarzan Kimo. Mga grabing pagkasipsip, walang tunay na malasakit at pagmamahal sa ating inang bayan. At sa lahat po ng ating mga kababayan, akalain mo, 350 na buong gwardiya, sibil na at batalyon na nakapaligid, humihirit pa. Kailangan po ba pati sa pag-etyas, may bantay at gwardiya? Totoo yan, Kal. Mga atapang tao, grabe takot sa anino. One last hirit, sir. Huwag po nating daanin sa pangbabraso ang ating pong mga gustong mangyari sa mga ganap. Ano po? Be man enough, stood still and let the authorities do their jobs. And huwag po natin silang pangunahan at daanin sa hearing. Ano po? Huwag nating masyadong gamitin ang kapal na mukha dahil masyado pong nakakahiya. No more future. No further appeal, Sir Rox, Your Honor. Yung pong ba siyang lalayas na bago po tuluyang mabwisit. Salamat po. Pasensya. At unawa, mga ka-warriors, ganun din sa iyo, Sir Rox. God bless po. Ikaw naman, tiyatilig eh. Yan ang hinaing ng mga commentators natin. Yan ang gagawin natin. Di ba? Sayang naman kung di natin babasahin. Ang hirap kaya maggawa ng maglabas sa sama ng loob. Di ba mga friend? Ramon Valencia, shout out. Bossing, abogo at dutain na lang ang boboto sa kanila. Kung sa bagay, iilan na lang naman sila. Sana. Pero Ramon, maniwala ka. Sa survey, marami sila. Tignan mo yung survey. Taas ng survey, di ba? Bet Surat. Welcome to the club, Bet. Hello po, Karoke. Shout out, Becha Lintag, my friend. Normando Reyes, shout out. Now mo lang pala, now mo palang, Karox, napatunayang walang laman ang ulo ni Bato. Sinabi na noon pa ni Kapersi, si Bato, malaki ang ulo pero walang laman. Hindi. Dating alam ko na yan. Kaya lang PMAyer nga siya eh. Kakahiya namang sabihin mong PMAyer, walang laman ang utak. Pero alam mo mga friend, marami talagang dumikit kay Digong na nawala ng utak. Oo. Nabaligtad ang utak. Sa halip na talagang pera. Naligo sa pera eh. Tingnan si Harry Roque, tingnan mo itsura. Harry Roque, tumingin ka sa salamin. Tignan mo yung mukha mo nung araw at saka mukha mo nung ngayon. Ganun. Jack Romansanta, shout out. Yan tatlo na yan ay certified morons. Stupid and idiot. Clown of the century. Ano tawag mo rin kay Lito Lapid? Jack. Ano to? Elizabeth Pingos, welcome to the club. Walang silbing senador ng Dutae. Stationary Nut, welcome to the club. Basta mga asong ulol ni Duterte, wala pong mga utak yan. Di naman papanig sa king of fentanyl kung may utak ka. Diba? Nicolas Hilario, shout out Ganun naman pala madami kayong tinanggalan. Bakit ibalik nyo pa? Bakit ibalik nyo din pala binawas nyo sa balahurang BP? Ang dami nyong dakdak, wala din palang silbi. Sabihin nyo, takot pa din kayo talaga sa pamilyang salot. Sa pamilya talaga sa pamilya salot. Kaya lang, kayong ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw kasi nasa harap na naman kayo ng camera. Wala na din tiwala sa inyong mga tao. Sabihan lang kayo ng bobo senador. Sunod naman kayo. Agad. Ano silbi na pinagsasabi mo dyan? Ito ulo ni Nicolas. Nicolas ulit Pinagtatawanan na lang kayo ng tao. Diyan pa lang sa hearing, pinagmumukha na kayo. Pinagmumukha na kayo ng 3 senador na mas bobo kayo. Dapat kasi sa inyo, gawa na lang
Kasi mas madaming ngaw-ngaw nyo. Mapapahamak lalo si BBBM kung bawi-bawi lang din pala ang mga desisyon ninyo. Dahil lang sa pagsabihan kayo ng 3 bobong senador. Jerry Mesias. Jeremy Sias. Welcome to the club. Nag-hearing ang 3 itlog. Totoo. Rodelia Alpilor, shout out ah. Isang oras na tayo mga boss oh. Grabe talaga. Grabe sila, ano po sir. Kabas silang panoorin. Tama po. Ang 3 bugok. Di na dapat manalo. Mga DDS na yan sir. Mga kabosing, ingat po palagi tayo. And God bless po. God bless Rodelia. Rudy Bulay, shout out. Bro, bakit lahat na lang ng mga kasamahan ni Digong puro mahina ang utak? Simpleng bagay, di maintindihan. Ikaw naman, Rudy Bulay, kailan maniwala sila na hawak ni Kibulog ang kaluluwa nila ba? Di apot, puta. Rudy Bulay ulit. Naasan ako kay Bobong Bato, parang di nag-PMA. Yun nga eh. PMA. Ano ibig sabihin yan? Palamunin ako? Ganun ba yun? Umabol si Cassandra Daisy oh. Sa 75 na dati security ni Sara Confidential Fund ay may isa doon ang nakakaalam o witness sa mga krimen tulad ni Las Cañas na nagsisisi na sumuporta sa kalagiman. O, diba? Ay, mission accomplished mga boss. Oh. Tingnan ko, baka makahabol ako maski isang vlog mamayang gabi pag hindi po tayo inantok, no? Ay, mga friend. Tama ba ako? Paki-comment nga po. Itong si Sara Duterte, dapat ito, doon na mag-opisina. Doon niya ilagay yung Vice Presidential Office niya. Office of the Vice President sa Davao. Di ba to? Di na maraming utak kailangan dyan. Tipid pa. O, di ba? Total, taga Davao din lang gusto ninyong guardia. Di na kayo di ba? O, di ba? Di ba? Si Harry Roque, ayun, dami kong topic, no? Si Harry Roque, pag hindi yan nadali at hindi na ipakulong, hindi na sampa ng kaso, hindi na disbar, wahina ho itong gobyerno ito. Walang iba akong masasabi. No. Pag hindi nakapasok ang ICC, wala rin na. Magpapalit na talaga ako ng content. Ayoko na. Para lang tayong ginagago nitong si Marcos, di ba? Ano pa? Si Maharliko, malapit ka na rin kaso ha. Oh, paulit-ulit. Yung mga pinagsasabi nyo tungkol sa droga-droga na yan, si Digong ang una naglabas niyan. Pinaniwalaan ba ng tao? Landslide pa nga eh, di ba? Magandang hapon po mga boss. God bless.